Ire-resume po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagdinig namin kay Apollo Kibuloy sa Miyerkules 23 nitong Oktubre, higit kalahating taon mula nung kami nag-suspend sa oras ng alas 10 ng umaga. Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya dun man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nag-suspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. So, sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Kibuloy. The plea deal by Marisa Dueñas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Kibuloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Dueñas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of abuses and criminal acts by Kibuloy. Sana tulad ni Ms. Dueñas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Kibuloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Kibuloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng miyembro ng lipunan.